Hindi natin makita yung ganda ng ating buhay, yung ganda ng ating mga pangarap, sapagkat yung problema masyado tayong dinadala. Magandang araw sa inyong lahat. This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof, at welcome sa Kuya Prof TV. Ang Kuya Prof TV ay patuloy na nagbabahagi ng mga importante, fresh, life-changing insights para sa ating mga kababayan na naninirahan dito sa bansa at maging yung kababayan natin na naninirahan sa ibang bansa. Ang lahat ng video na ginagawa po sa ating Kuya Prof TV ay para sa inyong lahat. Okay? Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang magpasalamat sa ating mga ka-dreamers. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Kuya Prof TV. At kung ngayon ka lang nabisita sa ating channel, welcome. At please, pakisubscribe naman at pakiclick na rin yung notification bell na yan sa baba para lagi kitang manonotify kapag may mga bago tayong updates. Lagi po tayong nagbibigay ng bagong updates dito sa ating channel. Every week, limang video po ang ating ina-upload. Okay? Minsan lumalagpas po tayo sa 5 dahil po sa hangarin na makapagbigay tayo ng mga insights sa ating mga kababayang Pinoy. Okay? So ngayon, may importante tayong pag-uusapan sapagkat ito ay magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Minsan kasi marami tayong problema at nadadala tayo ng problema na yun at hindi natin makita yung ganda ng ating buhay, yung ganda ng ating mga pangarap sapagkat yung problema masyado tayong dinadala. Okay? Dinadala tayo sa hindi magandang direksyon. Kaya naman, ngayong araw ay pag-uusapan natin yung 5 susi para sa isang positibong pananaw sa buhay para tayo patuloy na magtagumpay sa buhay. Okay? Naranasan mo na ba na araw-araw pumapasok ka tapos makikita mo sobrang traffic, ang sinasabi ng iba, nag-aalmusal sila ng traffic, araw-araw na lang at dahil dyan nasisira yung kanilang araw, yung kanilang pananaw sa buhay. Ngayon, ano po ba ang 5 susi na ito para yung ating pananaw ay hindi maapektuhan ng mga negatibong nangyayari sa ating paligid? Okay? Una, dapat po mayroon tayong positive self-talk. Okay? Natutunan ko to kay Brian Tracy. Kanina lang ay umattend ako sa kanyang webinar, live yan. At marami tayong natutunan sa kanya bilang public speaker. At habang sinusundan natin yung mga videos niya online, natututo tayo at marami tayong nakikita na pwedeng ibahagi sa ating mga kababayan. At ito, yung positive self-talk. Dapat kinakausap daw natin yung sarili natin ayon sa kanya at nakakatulong ito sapagkat ang sasabihin natin sa ating sarili yung mga positibong bagay lang. Halimbawa, sasabihin mo sa sarili mo, ako ay pogi, okay? Pogi tayo. At eventually, yung pagiging pogi po hindi lang sa itsura, kundi yung kalooban. Okay? Nagiging maganda yung pakiramdam mo sapagkat sinasabi mo sa sarili mo yung magagandang bagay tungkol sa sarili mo. Pwede mong sabihin, I am very good in this field. I am a very good artist. I am a very good student. I am a very good husband. I am a very good wife. Okay? I am a very good friend. So, kausapin mo yung sarili mo at sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa sarili mo yung mga positibong bagay tungkol sa sarili mo. Napakahalaga niyan sapagkat unti-unti makikita mo yung pagbabago sa iyong pananaw dahil yung tingin mo sa sarili mo maganda, nagiging maganda na rin yung tingin mo sa iba at sa iyong paligid. At kahit ano pa yung traffic na nararanasan mo dyan, dahil positibo yung pananaw mo, hindi ka maaapektuhan ng mga negatibong bagay na yon sa iyong paligid. Traffic, masungit na schoolmate, masungit na co-employee, at kung ano-ano pa. Okay? Yan po yung una, you have to have a positive self-talk. Okay? Pangalawa, positive visualization. Ano ba yung positive visualization? Dapat i-visualize mo, dapat makikita mo yung sarili mo na may magandang mangyayari sa'yo. Okay? May magandang mangyayari sa'yo bukas. May magandang mangyayari sa'yo in the next few weeks. May magandang mangyayari sa'yo ngayong taon. May magandang mangyayari sa'yo kapag tinapos mo yung magandang ginagawa mo sa sarili mo. Okay? You have to have a very positive visualization. Pangalawa po yan. Dapat nakikita mo na may magandang mangyayari sa'yo. Halimbawa, nag-aaral ka at
you are currently enrolled in MBA program or master's degree program, at nakikita mo yung sarili mo na pag natapos mo yan, ikaw ay mapopromote sa iyong eskwelahan. Okay? Marami po akong kilala, ang tawag namin sa kanya master, at ngayon po ay isa na siyang principal. Pagkatapos po ng kanyang masteral, na ipasa niya rin yung exam niya para sa pagiging principal, ngayon po ay isang ganap na siyang principal. Okay? You must have a positive visualization. Kung may ginagawa kang isang bagay ngayon at medyo nahihirapan ka, visualize mo yung sarili mo na yung magiging epekto sa iyo yan ay positibo. Okay? Naalala ko noon, nag-aaral ako, binivisualize ko yung sarili ko na pagka-graduate ko, ito yung mangyayari sa akin, magkakaroon ako ng magandang trabaho, at makakatulong ako sa aking pamilya. Okay? Yan lagi yung iniisip ko habang nag-aaral ako, dahil ang hirap ng pag-aaral, ang daming inaaral, magpupuyat ka, gigising ka ng maaga, pero hindi ko alintana yung mga hirap na yon sapagkat I visualize myself na may magandang mangyayari sa akin. Okay? Yan yung pangalawa, you must have a positive visualization of yourself. Okay? Importante po yan. Tandaan natin yan. Yung pangatlo naman, you must have a positive people around you. Okay? Hindi naman tayo galit dun sa mga taong toxic. Hindi naman tayo galit dun sa mga taong isang makikita mo araw-araw, nasa lubong mo siya, nakasimangot. Okay? Hindi naman tayo galit sa kanila. Hindi naman tayo galit dun sa mga taong walang ibang inisip kundi yung sarili nila at walang ibang sinasabi kundi puro negatibo. Kaya lang, gusto po nating sabihin dito sa positive people around you, dapat palibutan mo, you have to surround yourself with the right people, with the good people, with the positive people, sapagkat mai-impluwensyahan po tayo niyan. Importante yon. Minsan di ba may problema ka na, pagkatapos yung tao sa paligid mo, puro negatibo pa, ano na lang mangyayari sa atin? Kaya dapat we have to surround ourselves with positive people. Okay? Importante yon. Positive lang. Positive people. Okay? Try to influence at try to surround yourself with those kind of people para maging positibo ka sa buhay mo rin. Okay? So, importante po yan. Pangatlo po yon, you must have a positive people around you. Okay? Yung pang-apat po, importante rin to, you must have a positive mental food. Yung kinakain ng utak mo. Okay? Yung kinakain ng utak mo, yung kinakain ng isip mo, yung nilalagay mo doon sa iyong utak ay dapat mga magagandang babasahin. You have to read good books. You have to listen to good speakers. You have to watch good movies. Yan yung nalalagay sa isip mo at yan yung tinatawag nating positive mental food. Okay? Importante po yon. Dahil dyan nagiging positibo yung ating pananaw sa buhay. Okay? Ano pa ba? Mental food, positive mental food, dapat nakikinig tayo sa mga sermon ng ating parish priest. Okay? Nakikinig tayo sa sermon ng ating mga pastor. Okay? Sila yung mga magsasabi sa atin kung ano yung magagandang bagay sa ating paligid. At ito yung pinaka-best source ng positive mental food. Your Bible. At actually, hindi lang ito para sa brain, para sa buong nating katauhan, sapagkat it will talk also about our spirituality. Okay? So, mental food, positive mental food is a very good source para tayo maging positibo, para magkaroon tayo ng positibong pananaw sa buhay. Okay? So, yan po yung pang-apat. Ano yung pang-lima? Ito, importante rin ito. Sapagkat minsan nakakaligtaan ito ng karamihan sa atin, lalo na yung mga busy sa kanilang pag-aaral. Wala raw silang time para kumain ng lunch. Kaya pag uwi sa bahay, mapapansin ng mga magulang, yung kanilang pinabaon sa kanilang anak, andun pa rin sa baunan. Okay? Yung mga nagtatrabaho, nagla-lunch, anong oras na, nakakaligtaan nila mag-lunch sa tamang oras, nagla-lunch sila, 3 o'clock, dapat merienda na yan, lunch pa lang. Yung iba, 4 o'clock, dapat merienda na yan, lunch pa lang. So, nakakaligtaan natin. Dahil yung pang-lima, positive health pattern. Anong ibig sabihin ng positive health pattern? Hindi lang ito tungkol dun sa kinakain natin para yung ating physical na katawan ay magkaroon ng sustansya. Okay? Maging healthy. Pag sinabi po nating positive health pattern, dapat tinitingnan din natin yung exercise. Dapat nag-exercise din tayo. Dapat pumupunta tayo sa park, naglalakad, gumagawa tayo ng mga bagay para
ma-exercise yung ating katawan. Okay? Regularly, dapat pumupunta tayo sa gym. Okay? Kung hindi man tayo makapunta sa gym, sa bahay natin, hanap tayo ng isang lugar doon para tayo makapag-exercise. Okay? Yung iba, ginagawa nila yung trabaho nila dahil physical naman yan. Ito na yung pinaka-exercise nila. Yung iba, naglalakad. Pwede po tayo maglakad sa labas, papunta sa isang lugar, imbes na mamasahe, imbes na sumakay, tayo po'y maglakad. Dahil dito, nakakatulong pa nga tayo sa environment dahil hindi tayo nagsusunog ng gas at nakaka-contribute sa pollution. Okay? So, maglakad na lang, imbes na sumakay. So, ito po yung kabilang doon sa tinatawag nating positive health pattern. Dapat tingnan mo yung kinakain mo, dapat healthy food dyan. At dapat tingnan mo yung exercise para sa sarili mo. Araw-araw, ginagawa natin dapat yan regularly para tayo magkaroon ng tinatawag na positive health pattern. So, yun po yung 5 na dapat nating tandaan para po tayo magkaroon ng positibong pananaw sa buhay para tayo tuloy-tuloy na magtagumpay. Okay? Uulitin ko po, to summarize, number 1, you must have a positive self-talk. Okay? Number 2, positive visualization. Number 3, positive people around you. And number 4, positive mental food. And number 5, pinakahuli, positive health pattern. Yan po yung mga makakatulong sa atin, yung 5 susi para po tayo magkaroon ng positibong pananaw sa buhay para tayo tuloy-tuloy na magtagumpay. Naway nakatulong po sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong po ito sa inyo, please paki-share naman sa ating mga kapwa ka-dreamers at kung hindi pa ka-dreamer yung inyong mga kasama sa eskwelahan, sa trabaho, sa GPTA, kung hindi pa po sila ka-dreamer, please ask them, invite them to subscribe to my channel, share this video to them para po sila rin ay matuto. Hindi lang tayo yung natututo sa mga ibinabahagi ni Kuya Prof sa kanyang Kuya Prof TV. Okay? Paki-share na lang po ito. At kung bago ka nga sa ating channel, paki-subscribe naman at paki-click na rin yung notification bell na yan. Okay? At kung nagdanais po kayo na imbitahan po si Kuya Prof para po mag-talk sa inyong mga events, sa inyong eskwelahan, sa inyong company, pwede nyo po ako kontakin sa 0932-8493842 o pwede nyo po akong i-email sa kuyaprof@gmail.com o mag-message po kayo sa FB page ng Kuya Prof TV. Okay? So, yan lamang po ang ibabahagi natin sa inyo ngayong araw. Naway natuto po kayo at nag-enjoy. Okay, muli ito si Kuya Prof na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos-kilos, ayos!